Magandang araw! Ako si Mika Sidoro. Narito ako ngayon para magbasa ng kwento tungkol kay Bulay na pinamagatang Mga Habi ng Pangarap na isinulat ni Christopher S. Rosales. Makinig kayo! Sa probinsya ng Timog Cotabato sa gawing Mindanao, matatagpuan ang lawan ng Cebu. Sa paligid nito ay naninirahan ang mga katutubong Tiboli. Lubos na hinanghangaan ang kababaihang Tiboli dahil sa angking husay nila sa paghahabi. Mula umaga hanggang gabi ay puro si Maymay ng mga abaka at habihan ang kanilang hawak. Lagit-lagi maraming dumarayo sa kanilang lugar upang mamili ng mga katutubong sapin, kumot at balabal. Kung tawagin ang mga telang nililikha nila ay tinalak. Ay, kagayanda ng iyong mga habi! Hitik na hitik sa mga kulay at napangaringal. Kapag hinahawakan ko ay para ko na ring nasasalat ang kalikasan. Ngunit higit na napabantog ang tinalak na mga Tiboli dahil sa pambihira nitong mga disenyo. Ang bawat linya, kurba at hugis na hinahabi nilang mga tela ay pawang nagmula sa kanilang mga panaginip. Kaya ang bawat habi nila ay labhang na iba't natatangi. Ang lahat ng kababaihang Tiboli sa lawan ng Cebu ay napakahusay sa paghahabid maliban sa isa, si Bulay. Wala anumang hilig sa pananahi at paghahabi si Bulay. Nangingilo siya kapag nakakita ng mga sinulid at himaymay. Para siyang lalagnatin kapag natatabi sa habihan. Lagit-lagi ang gusto niya ay magliwaliw sa kagubatan. Tuwing hapon, pagka-uwi sa eskwela ay makikipaghabulan siya sa mga lawin at baboy ramo. Magpapabaging-baging sa matatandang puno. Manghuli ng maiilap na tipaklong at paru-paro. Tuloy, tuwing gabi kapag umuuwi si Bulay ay ligid ng mga sugat ang kanyang mga binti, braso at balikat. Anak, wala ka na bang ibang gagawin kundi maglagalag at galusin ang sarili? Dabog ng kanyang ina habang naghahanda ng mga tina na ipangkukulay sa abaka. Dapat ngayon pa lang ay inaaral mo na ang sining ng paghahabi, anak. Bahagi ito ng tradisyon natin at kultura, kaya dapat mo ring matutuhang gawin. Segundo ng kanyang ama habang nagsalansan ng mga pamingwit at lambat. Pero hindi po para sa akin ang panghabi, angil ni Bulay. Wala ho akong napapanaginip pang mga disenyo. Iba ang laman ng mga panaginip ko. Noong gabing yon, sa loob ng silid ni Bulay, ang lahat ng mga natuklasan niya sa kagubatan ay isinulat niya sa kanyang kwaderno. Dooy lumikha siya ng sari-saring salaysay na pakikipagsapalaran, maiikling tala ng hiwagang kip-kip ng kagubatan at mga may sukat at tugmang paghanga sa kalikasan. Ang laman ng mga panaginip ni Bulay ay hindi mga disenyo at balangkas para sa lilikhaing tinalak. Ang laman ng kanyang mga panaginip bagkos ay mga titik at talata, mga prosa at berso ng libong-libong pangarap. Isang araw, niragasan ng isang matinding unos ang lawa ng Cebu. Walang humpay sa pagsingasing ang hangin. Tila nagdarabog na dambuhala ang ulan sa kanilang mga bubungan. Mabilis na mabilis, umangat ang tubig sa lawa. Tinangay ng nagdurumambong ng mga alon ang lahat ng ari-arian. Wala na silang oras upang lumikas at magtungo sa bayan. Lahat ng katutuboy umakyat sa kabundukan. Sa loob ng isang kuwebay, pansamantala, silang nagtago sa bagsik ng nagsasahalimaw na ulan.
Gutom at tupaypay ang bawat isa. Nanginginig ang lahat dahil sa labis na lamig. Nangangatal ang marami dala ng kawalang makain. Bigla tumindig sa gitna ng lahat si Bulay. Mula sa kanyang bulsay, inilabas niya ang pinakaiingatang kwaderno ng mga talutod at salaysay. Sa pagitan ng pagdulahong ng kidlat, kulog at ulan, isa-isang binigkas ni Bulay ang mga nakasulat sa kwaderno. Marahan niyang isinalaysay ang biyaya ng init ng tag-araw, ang awit ng mga tikling habang nagtatampisaw sa lawa, ang sayaw ng mga punong hawaring nakikipaglaro sa mapanduyong hangin, at ang buslo ng mga manggang nagsasaginto sa tama ng mga daliri ng sinagtanghali. Napapapikit ang lahat habang nakikinig kay Bulay. Ang bawat bigkasin niya'y tila mahabang kumot ng tinalak na umaakap sa kanila. Sa kanilang kaloob-loobay, nagbibigay init at pag-asa. Nagpapaalis ng anumang ligalig at pangamba. Ang kanilang mga puso'y pinuspos ng kapayapaan ng paghaharaya ni Bulay. Hindi nagtagal, tumigil na sa pananalasa ang ulan. Muling dumungaw ang araw sa bagong hilamos na kalangitan. Lahat ay naglulundag sa tuwa. Bawat isa'y pinurit itinangi si Bulay. Salamat sa mga tula niya't salaysay. Isinalba ng mga iyon ang buong bayan sa paninisbasib ng ulan at kalungkutan. Habang pababa sa kabundukan, masuring hinalikan si Bulay ng kanyang ama't ina. Tinitigan niya ang mata ng mga ito. Walang bahid ng panginayang at panunumbat. Punong-puno ng pag-ibig at pagtatanggap. Halos mapaluha si Bulay habang buong pagligap silang niyayakap ng kanyang mga magulang. At diyan nagtatapos ang kwento tungkol kay Bulay. Ikaw, ano ang iyong talento na maipagmamalaki? Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Pagkanta ang aking talento, tinutulungan ako nito magkaroon ng tiwala sa sarili. Sa iyong palagay, mayroon bang taong walang talento? Walang tao, walang talento. Dahil lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan. Kailangan lamang itong tuklasin at paunlarin. Dumating na ba sa buhay mo na nakatulong sa iba ang talento mong taglay? Opo, dahil sa aking talento sa pagkanta, nagagamit ko ito upang pasayahin at bigyan ng inspirasyon ang iba.